Sound mic test. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating pong gawain, ang gawain ng pananalangin. At ngayon po ay January 17. Hello po sa ating pong mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Samahan niyo po kami na tayo po ay sama-sama na manalangin at atin pong unang idudulog ang atin pong bansang Pilipinas. Ama naming Diyos, banal at dakila sa lahat, sa gabing ito kami ay nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa iyong patuloy na kabutihan, katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa mga nagdaang araw na nandoon ang inyong pag-iingat at mga probisyon na yung ipinagkakalob sa bawat isa sa amin upang aming magamit sa bawat araw. Salamat din po o Diyos sa buhay at kalakasang aming pong taglay at ganoon din o Diyos sa patuloy na pag-asa na yung ibinibigay o Diyos, sigit sa lahat sa iyong mga lingkod o Diyos. At sa gabing ito o Diyos, sa aming tinataas ang aming pong bansang Pilipinas at dalangin po namin inyo kaming paging dapatin o Diyos sa aming pong pagdulog sa gabing ito. Aming pong itinataas ang aming pong bansa. Batid mo po o Diyos ang kalagayan ng aming pong bansang Pilipinas. Dalangin po namin, nandyan po ang aming pong President Bongbong Marcos. We pray po, Panginoon, ang kanyang buhay ay patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa kanya. Patuloy na tulungan mo siya upang buong husay niyang mapamunuan ng bansang ito. Dalangin po namin na patuloy mo siyang bibigyan ng kasiglahan, katatagan, kalakasang pisikal, at patuloy na inyo po siyang bigyan ng maayos na kalusugan o Diyos. At patuloy na ito'y magamit niya sa kanya pong pagharap sa bawat problema na meron po ang aming bansa. Dalangin po namin ang karunungan nagmumula sa iyo. Iyo pong ipagkaloob sa kanya upang matugunan o Diyos anuman po yung mga dapat solusyon ng problema sa aming pong bansa. Andiyan na nga po yung usapin patungkol po sa corruption. We pray po, Panginoong, patuloy na magkaroon po ng linaw ang mga usaping ito at patuloy na mismo o Diyos yung mga involved sa corruption. We pray po, Panginoon, na sila na mismo o Diyos ang siyang kusa na mag-surrender po, Panginoon, at tunay na umamin sa lahat-lahat o Diyos, at upang maging maayos, mapayapa o Diyos ang usaping ito, at patuloy na ang gobyerno ay inyo nga pong samahan sa paglaban sa corruption po, Panginoon. We pray po, Panginoon, patuloy na inyo pong ingatan ang aming pong presidente, ang kanyang buong pamilya, maging ang mga nasa gabinete na kasama ng aming Pangulo upang tugunan anuman po ang mga dapat gawin at ayusin sa gobyerno o Diyos. We pray po, Panginoon, na patuloy na inyong bibigyan sila ng tunay na puso na maglingkod ng andon po yung transparency pagdating sa paglilingkod at pagtugon sa anuman po yung kailangan ng aming pong bansa. Higit sa lahat sa bawat mamamayang Pilipino na tunay nga na
nakatuon, O Diyos, ang kanilang pansin sa usaping ito ng corruption. We pray din po, O Diyos, hindi lang po sa DPWH, we pray po sa bawat ahensya po ng aming pong gobyerno. Anumang pong departamento ito, mapa finance, mapa education, or sa iba pa pong mga ahensya ng aming gobyerno, nandyan po yung mga aming economies, tulungan mo po sila, O Diyos. At tunay nga na maging maayos ang ekonomiya ng bansang ito. At tunay nga, O Diyos, ang lahat ng ito ay magiging posible dahil andyan ka na siyang sasama po sa amin upang maging maayos po ang kalagayan ng aming pong bansa. Dalangin po namin ang inyong patuloy na paggabay sa bawat gagawin ng aming pong presidente at ng kanyang mga kasama sa gobyerno. Mula sa Malacanang hanggang sa bawat ahensya, O Diyos, at ganoon din sa bawat local government po, Panginoon. Ang bawat lugar ng bansang ito, O Diyos, ay dalangin po namin ang tunay na paglilinis, O Diyos, sa bawat local government din po, O Diyos. And we pray po, Panginoon, na maging maayos, mapayapa ang bawat lugar, nagkaroon ng tunay na kapayapaan, katiwasayan, O Diyos, ang bawat lugar at sulok ng aming pong bansa. Dalangin po namin patuloy na ang bansang ito ay tunay na makakilala din po, Panginoon, ang aming pong mga kababayan sa iyo. Dalangin po namin na kaming mga manggagawa, O Diyos, ay patuloy na bigyan mo ng kalakasan at tunay na maipangaral po namin ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng bansang ito. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na patuloy mong pinagkakaloob na nagkakaroon kami ng pagkakataong na kami ay makapagbahagi ng iyong salita sa mga lugar na iyong ibinigay po sa amin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na ginagawa rin sa amin pong bansa, sa mga tagumpay na amin pong natatanggap. Patuloy naming itinataas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa bansang ito. At ngayon po ay Bible Man, we pray po, Panginoon, na magkaroon ng tunay na desire, O Diyos, ang bawat mamamayang Pilipino na magkaroon sila ng pagkakataong makapagbasa at tunay na makita nila ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat at ganun din sa iyong pagtugon sa bawat pamilyang Pilipino na tunay nga na hindi mo ninanais na magkulang, O Diyos. We pray po, Panginoon, patuloy na ang bawat pamilyang Pilipino ay hindi masisiro sa kanila pong pangangailangan sa bawat araw. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa lahat ng mga sa Panginoong Yesus, tayo pa rin po ay patuloy na lumapit at dumulog sa diwa ng panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit muli na may kababaang loob. Salamat po, O Diyos, sa iyong habag at mga biyaya niyo nga po, Lord God. Dalangin po namin po, O Diyos, ang international na kalagayan nga po, Lord God, kung saan po nakapaloob po rito ang buhay ng bawat isang mga OFW, O Diyos, na nagtatrabaho sa ibang mga bansa, O Diyos. Dalangin ko nga po, O Diyos, naway patuloy niyo po silang bigyan ng iba yung pag-iingat sa kanila pong pang-araw-araw na kanila pong buhay nga po, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isang mga OFW po namin po, O Diyos, na bagamat malayo po sila
sa piling ng kanila pong pamilya, O Diyos, na nandun po sila sa mga bansa, O Diyos, na kanila pong pinagtatrabahuan, O Diyos. Salamat po, Lord God. Naniniwala po ako na nandun po yung pag-iingat, paggabay nyo nga po sa bawat isang OFW. Dalangin ko rin po ang bawat isang OFW rin po na nagtatrabaho ng mga kapatid po namin sa Balot Christian Church nga po, Lord God. Gabayan nyo rin po sila, O Diyos, naway kung paano nyo po sila dinala po doon ng mapayapa, O Diyos. Naniniwala po ako, Lord God, na pagkatapos po ng kontrata po nila, O Diyos, sila po ay makakauwi rin po, O Diyos, ng maayos, ng mapayapa, O Diyos, sa pamilya po nila, O Diyos, na naiwan po rito sa bansang Pilipinas, O Diyos. Naway patuloy nyo pong bigyan ng kagalakan palagi, O Diyos, ang bawat isang OFW na mga kapatid po namin sa Balot Christian Church, O Lord God. Naway patuloy nyo pong ingatan din po ang kanilang pangangatawan sa pang-araw-araw, O Diyos, na bagamat paiba-iba po, Lord God, ang lagay po ng klima, O Diyos, sa bansa po ng kanila pong pinagtatrabahuan, O Diyos, pero naniniwala po kami na ang kalakasan nyo nga po, Lord God, ang mangingibabaw po, Lord God, sa lupang katawan ng bawat isang OFW na mga kapatid po namin sa Balot Christian Church po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, ang nangyayari nga po, Lord God, na mga sigalot, na mga kaguluhan nga po, Lord God, sa ibang mga bansa, O Diyos. Naway patuloy nyo nga pong bigyan ng kapayapaan ang bawat mga bansa, O Diyos, na meron pong mga dumadaan ng mga kaguluhan, O Diyos, dahil ang iba po sa kanila, O Diyos, ay wala pa pong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, O Diyos. Dalangin ko rin po, Lord God, naway patuloy po kayong gumamit ng mga lalaki at babae, O Diyos, ng mga kabataan, O Diyos, na talagang may papahayag po palagi ang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa, O Diyos, maging sa mga misyonero nga po, Lord God, na talagang wala pong sawa, O Diyos, na may pangaral po palagi ang mabuting balita nyo nga po, Lord God, kahit na maging buhay man nila ang kapalit, O Diyos. Pero salamat po, Lord God, alang-alang po, Lord God, sa mabuting balita, O Diyos, ito po ay gagawin nga po nila, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa buhay ng bawat isang misyonero nga po, Lord God, na talagang wala pong sawa, O Diyos, na may pangaral ang mabuting balita, O Diyos. Dalangin ko rin po, Lord God, maging sa bansang Iran nga po, Lord God, na kung saan nabalitaan po namin na marami pong pinatay nga po, Lord God, na mga tao nga po, Lord God, sa lugar po nila, O Diyos, at nandun din po, Lord God, bagsak na rin po ang kanila pong ekonomiya nga po, Lord God, maging ang kanila pong kaperahan nga po, Lord God, ay laging zero nga po, Lord God. Naniniwala po kami na ikaw po ang patuloy na mag-aayos ng bansang Iran nga po, Lord God, bagamat sila po ay Muslim country nga po, Lord God, pero salamat po, Lord God, dahil naniniwala po ko na sila man din, O Diyos, ay mahal nyo nga po, Lord God, at hindi nyo po aayaan ang bansang Iran nga po, Lord God, ay magpatuloy nga po, Lord God, sa mga maling katuruan, mga maling aral nga po, Lord God. Maging dalangin ko rin po, Lord God, ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang mga Kristiyano sa bansang Iran nga po, Lord God, na kung saan po palaging ipinapahayag mabuting balita nyo nga po, Lord God. Naway patuloy nyo pong gabayan ang bawat isang mga Kristiyano nga po, Lord God, na wala pong sawa nga po, Lord God, na may papangaral po palagi ang mabuting balita nyo nga po, Lord God, sa bansang Iran nga po, Lord God, na bagamat sila po ay talagang Muslim country nga po, Lord God, pero salamat po, Lord God, sa mga Kristiyano na ito, O Diyos, na meron po silang paninindigan nga po, Lord God, sa tama po, O Diyos, na dapat po palagi na ipapangaral ng mabuting balita nyo nga po, Lord God, maging sa ibang mga bansa, O Diyos, na hindi pa po napapalaganap ang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, naway patuloy po kayong gumamit po, Lord God, ng mga mananampalataya, O Diyos, o mga tao, O Diyos, na talagang meron pong katapangan, O Diyos, na may pangaral palagi ang mabuting balita nyo nga po, Lord God, dahil naniniwala po ko, Lord God, lahat po ng mga bansa nga po, Lord God, at lahat po ng mga tao, O Diyos, ay mahal nyo nga po, Lord God, at hindi nyo po hayaan po, Lord God, na lahat po ng tao, O Diyos, ay mapahamak po, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan nyo nga po, Lord God, sa lahat ng tao, O Diyos, at patawarin nyo rin po, Lord God, ang bawat mga bansa, maging ang bawat mga namumuno sa lahat ng mga bansa, O Diyos, na kung saan po rin
na kung saan po sa kanilang po mga buhay po nila ay alipin po rin po ng makamundong gawain, O Diyos. Patawad po, O Diyos, at patawarin nyo rin po ang mga tao na ito, O Diyos, na sa kanilang pong panunungkulan, O Diyos, na mga mali nga po, Lord God. Patawarin nyo nga po sila, O Diyos, at patuloy rin po kayo mahabag nga po, Lord God, sa bawat nanunungkulan sa lahat po ng mga bansa, O Diyos, maging sa international po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, ang buong kabuuan ng Asia nga po, Lord God, Asia country nga po, Lord God, ang buong kabuuan po, Lord God, ng Northern and South Korea, Northern and South America nga po, Lord God, maging ang kabuuan po, Lord God, ng African country nga po, Lord God, maging ang kabuuan po, Lord God, ng Europe country, O Diyos, maging bawat kabuuan nga po, Lord God, ng mga Muslim country nga po, Lord God. Naway patuloy po kayong mahabag sa mga bansa na ito, O Diyos, dahil marami pa po sa kanila po, Lord God, ay hindi pa po napapalaganap ang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, sa bawat mga bansa na ito, O Diyos, kung saan po maigpit na ipinapangaral ng mabuting balita nyo nga po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, naway mabuksan po ang kaisipan ng mga tao o doon, at mabuksan din po yung kaisipan ng mga gobyerno po na namumuno po sa kanilang pong mga bansa, O Diyos. Naniniwala po ko, Lord God, na sila man din ay mahal nyo nga po, Lord God, at hindi nyo po hahayaan na sila po ay mapahamak po, Lord God, o magpatuloy po sila sa mga maling katuruan o mga maling gawain, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan nyo nga po, Lord God, sa lahat po ng mga bansa, O Diyos, na patuloy po namin dinudulog sa diwan ng panalangin. Naniniwala po kami na ang bawat panalangin na ito sa kailingan po namin para po sa international na kalagayan nga po, Lord God, ay hindi nga po nasasayang nga po, O Diyos, kundi ito po ay laging nagkakaroon nga po, Lord God, ng kabuluhan nga po, Lord God, at ito po ay lagi nyo pong binibigyan ng katugunan nga po, Lord God, sa inyo pong kalooban nyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God. Naway dalangin ko rin po, Lord God, maging sa may mga sakit at karamdaman po, Lord God, na sa mga oras na ito, sa mga kapatid ko rin po sa Balot Christian Church, na kung saan po nakapaloob po rito si Ate Marian nga po, Lord God, maging si Kuya Neil nga po, Lord God, maging si Nanay Mir na Bista nga po, Lord God, na may mga sakit karamdaman. Naniniwala po ko, Lord God, na ikaw po ang magkakaloob sa kanilang lupang katawan ng kupletong kagalingan nga po, Lord God, ng kanilang pong iniling nga po, Lord God. Naniniwala nga po, Lord God, na wala pong bagay na mahirap para sa iyo at wala pong bagay na imposible po para sa iyo, O Diyos. Salamat po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, maging sa may mga sakit at karamdaman po, Lord God, sa mga kapatid ko rin po na sa Balot Christian Church nga po, Lord God, naway ipagkaloob nyo rin po sa kanilang lupang katawan ang kompletong kagalingan na kanilang pong kahilingan nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil naniniwala po ko, Lord God, na hindi nyo po hayaan na tumagal po ang mga sakit na ito sa kanilang lupang katawan nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil malaya po kaming makakalapit sa inyo po, aming Panginoong Yesus. Salamat po, Lord God, naway ito po ang aming pong panalangin na may kalakip na pagtitiwala at may pasasalamat sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Kanaming tinataas, Panginoon, sa gabing ito, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilan, katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, at tunay nga po na Ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang sawa, Panginoon, na malalapitan po namin sa lahat ng oras. Kaya tunay nga po na tinataas ka namin, tinatanghal, pinibigyan ng karangal at kalwalhatian ng pangalan mo lamang, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa kalayaan na kami makalapit sa iyo. Pero nais po namin humingi ng kapatawaran sa aming mga puso. Kung may nakikita ka nga pong karumihan, linisin mo nga po kami, maging aming isipan, Panginoon, at tunay nga po na maging kalugod-lugod kami sa paglapit ngayong gabi, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon, tunay nga po na tinataas ko nga po sa iyo, Panginoon, ang mga leaders dito sa Balot Christian Church, lalo na, Panginoon, ang una-una nga, Panginoon, mga spiritual leaders namin, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na
nagkakaroon po ng mga pagsubok, lalo na sa kanilang mga katawan, Panginoon. Tinas ko sa iyo si Pastor Edwin, Pastor Romy, Pastor Orlan, Panginoon. Lord, dinideklara ko po yung pagpapala mo sa kanilang buhay, magandang kalusugan, maganda, Panginoon, na pangangatawan, Panginoon. At bigyan mo, Panginoon, sila ng karunungan, kaalaman, Panginoon, kaunawaan, at lalo mo silang puspusin ng iyong banal na Espiritu sa kanilang pangunguna sa amin, Panginoon. Sa mensahe na kanilang dadalhin, Panginoon, at ganoon din sa kanilang paghahanda, ay tunay bigyan mo sila ng kagalakan sa kanilang puso. Bigyan mo sila, Panginoon, ng patuloy na kapayapaan, Panginoon. Lord, salamat at patuloy nga, Panginoon, na ang pag-ubos mo na yung pagpapala sa aming mga spiritual leaders, maging sa kanilang pamilya, Panginoon, ang pagpapala mo at pag-iingat, Panginoon, sa buhay ng kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Ganon din provision of financial, Panginoon, sa mga nangangailangan, sa aming mga pastor, katagpuin mo nga po, Panginoon. Naiwala po kami na tunay nga po na kay Diyos, Panginoon, na mayaman at kaya mong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Purihin ka, Panginoon. At salamat po sa mga kasamahan ko na mga leaders sa Balut Christian Church, Lord. Salamat sa buhay ni Brother Lothar, sa buhay ni Sister Tunyet, ni Brother Neil, Sister Grace, Brother Andrew, Sister Carol, Sister Minnie, bigay sa mga workers namin, Panginoon, Sister Mary Ann, Panginoon, Sister Jocelyn, si Brother Edwin, Sister Beth, si Brother Jeff, Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. At tunay nga po, Lord, dinideclare ko nga po, Panginoon, ng patuloy na pagkilos po sa buhay ng bawat isa, na patuloy, Lord, yung buhay, Panginoon, sa bawat isa. Kung may mga karamdaman, ay ikaw magbibigay ng buhay, ikaw magbibigay ng kagalingan, ikaw magbibigay ng miracle, pang healing, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat nga po, Panginoon. At tunay nga po, pinag-pray ko rin, Panginoon, na bigyan mo sila ng bawat isa sa aming good health and strength na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Maging blessings, Lord, sa kanilang mga, sa bawat trabaho ng bawat isa, maging sa mga businesses, Father God, kung meron, ang bawat isa, Lord, dalayan mo, pagpapala mo, maging, Lord, yung bless mo rin po ang bawat pamilya, Panginoon, ng bawat isa, dalayan po namin kapayapaan sa bawat pamilya, katagpuin mo rin po, Panginoon, ang pag-iingat mo, maging ang patuloy na katagpuin mo rin po ang financial na pangangailangan, Panginoon. Provision of financial, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, ganun din, Panginoon, tinatas ko rin po sa iyo na sa bawat, Panginoon, sa planning, sa meeting, sa mga project, ay dalangin po namin, Panginoon, yung love ang siyang maghari, Panginoon, sa puso ng bawat isa, sa unity, Panginoon, bigyan mo ng pagkakaisa, wisdom, Panginoon, knowledge, understanding, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. At dalangin po namin nga po yung patuloy na pagkilos sa Panginoon sa nais paggawin na CR dito sa second floor, Lord. Nawa nga po ang mangyari nga po ito agad, Lord. At ganoon din yung electrical na pagsasaayos, Panginoon, dito sa church, Father God, sa Balut Christian Church. Lord, alam mo po, Panginoon, yung kung hanggang saan lang po yung pera namin. Pero Lord, lumalapit po kami dahil ang amin pong sinasamba, ang aming pinaglilingkuran ay tunay na Diyos at buhay na Diyos at tunay nga po mayaman na Diyos. Kaya naniniwala po kami na kaya mong katagpuin lahat ng pangangailangan po namin dito sa iyong iglesia, Panginoon, at sa iyong tahanan, Lord. At dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang mga members, Panginoon, na
ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan, pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon, at provision financial. Bless po, Panginoon, yung mga works nila, nang patuloy po sila maging tapat, Panginoon, sa kanilang pagbibigay dito sa Balot Christian Church. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, na patuloy naming nararanasan, Panginoon, dito sa iyong iglesia. Maging, Lord, yung pagsasaayos nga po namin dito, yung sa SAC, Lord, na dumating sa amin. Dalayan ko, Lord, na bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Paano po ito sasagutin? At ganon din, Lord, yung pagsasubmit po namin sa SIBAP, Panginoon, ng aming intent, Lord, sa aming pag-join, Lord, pagiging members, Lord, ng Balot Christian Church. Lord, nilalapit ko po ito sa iyo na maayos po namin lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot dalangin. Amen. Dakilang Diyos, sa akin po'y nilalapit sa iyo, Panginoon, ang Balot Christian Church Ministry, Panginoon. Unang-una, ang aming children ministry sa pangunguna ni Sister Marian Lumukso, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po siyang bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangangatawan, bigyan ng karunungan ng kaalamang pa, Panginoon, upang ito'y kanyang magamit sa patuloy na kanyang pagtuturo, Panginoon, sa mga bata o Diyos na kanyang tinuturuan, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, na tulungan mo po siya na ma-provide, Panginoon, ang mga materials o mga teaching materials na kakailanganin niya, Panginoon, para sa mga bata na ito na kanyang tinuturuan. Lord, we pray din ng mga bata na kanyang tinuturuan, na nawa po, Panginoon, patuloy mo rin po silang bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan sa araw-araw, upang na sa gayong, Panginoon, magamit nila ito, Panginoon, sa kanilang patuloy na pag-aaral, Panginoon, at patuloy sila, Panginoon, na tulungan mo na lumago sa pagkakakilala sa iyo, Panginoon, hanggang sa sila magkaroon ng tamang edad, Panginoon, na kikilalanin ka nila lalo, Panginoon, na ikaw ang kanilang Diyos na nakilala nila sa kanilang pagkabata, na ikaw na Diyos na patuloy na tumutugon at patuloy na gumagabay, pumapatnubay sa kanila, Panginoon. Lord, anuman ang kailangan ng mga bata na ito, Panginoon, ikaw pong patuloy na kumatagpo, Panginoon, at alam ko po na hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Salamat po sa aming children ministry nito, Panginoon. Lord, we pray din ang aming youth ministry, Panginoon, sa pamumuno ni Brother Jerome Lumukso, Panginoon. Lord, we pray si Brother Jerome, patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan din ng kalusugan, kalakasan ng pangatawan sa araw-araw, Panginoon, maging sa kanyang pagtatrabaho, pagbibiyay, Panginoon, iingatan mo po siya, Panginoon, gagabayan ng papatnubayan. Dakilang Diyos, patuloy mo po siyang bigyan din ng karagdagang kaalaman, karunungan sa iyong salita upang ito'y kanyang magamit sa patuloy ng kanyang pagbabahagi, pagtuturo sa mga kabataan namin, Panginoon. Lord, maging isang pagpapala siya, Panginoon, sa mga kabataan na kanyang tinuturuan, Panginoon, kanyang hinawakan, Panginoon, upang nas kayo ng mga kabataan na ito, Panginoon, ay maging halimbawa siya, Panginoon, na kung paano siya ginagabayan, kung paano siya pinagtatagumpayan sa kanyang mga plano para sa iyo, Panginoon, ay gayon din ang mga kabataan na ito ay magtiwala at patuloy na manalig sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kanilang kinikilala, na gagabay at papatnubay sa kanila hanggang sa kanilang pag-aaral, hanggang sa sila, Panginoon, ay magkaroon din ng maayos sa trabaho, Panginoon. Lord, patuloy mo po sila ingatan, nilalayo sa anumang uri ng sakit, karamdaman, bagkos kalusugan ng kalakasan at pagkalobo po sa kanila. Gamitin mo po ang aming mga kabataan nito, Panginoon, na sa kanilang mga natutunan, sa kanilang mga nalaman, Panginoon, patungkol sa iyong salita, at sa kanilang pananampalataya, Panginoon, ay maibahagi nila ito sa katulad nilang mga kabataan, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-aral, sa kanilang mga kapitbahay ng mga kabataan, Panginoon, upang sila, Panginoon, magamit mo, Panginoon, na maging buhay ng patuto, kung paano mo sila, Panginoon, ginagabay at pinapatnubay, upang makapagdala sila, Panginoon, ng mga kabataan na katulad nila sa iyong bahay-sambahan, na makasama rin nila na patuloy na magpupuring papasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa aming mga kabataan na ito, Panginoon, at maging sa aming tagapagturo na si Brother Jerome, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, ang aming Bible study sa dalawang lugar, Panginoon,
sa Tatlong Maria, Panginoon, na merchandise, Panginoon, sa tindahan, kaya hindi, Panginoon, sa popular parlor, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na tunay nga po, Diyos, ang salita mo patuloy, Panginoon, na naririnig ng mga manggagawa doon, Panginoon, ang aming kapatid ni Sister Yoli. Dan, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na napakaganda mga patuturo kung paano, Panginoon, sila, Panginoon, ay patuloy mong ginagabayan, pinapatubayan, tinutugon ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, patuloy mo rin po silang gamitin, Panginoon, na maging buhay na patuto, maging sa kanilang mga nagiging customer, Panginoon, ay tunay na maabot sila, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Lord, gayon din sa parlor, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na kung paano, Diyos, sa pagtuturo na yung lingkod ng iyong salita, Panginoon, kung paano mga trabador doon, Panginoon, ay nakakapakinig na yung salita. Maging ang mga customer, Panginoon, na mga nakakapakinig, Panginoon, ay tunay na nabibless, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. At tunay na sila, Panginoon, nagre-request lagi, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Lord, at alam ko po, Panginoon, na sa aming patuloy na pananalangin sa kanilang mga kailingan ay ikaw po ang patuloy na tumutugon ng kanilang mga kailingan, Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo, Panginoon, ang dalawang Bible study na ito, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala sa mga tao, Panginoon, na patuloy na lumalapit, pumupunta sa lugar na iyong, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na makilala nila na lubos ang Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, gamitin mo rin mga kapatiran namin doon, Panginoon, na maging buhay na patuto sa kanilang mga customer, Panginoon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang tindahan na ito, maging ang parlor na ito, Panginoon, maging, Panginoon, ang aming kapatid na may-ari nito, Sister Yolitan, Panginoon, pagpalain mo po sila, pati ang kanyang pamilya, Panginoon, at patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan at patuloy na iingatan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa kanila, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, sa Pastor Olan, sa kanyang mission, Panginoon, na pinaplano, Panginoon. Lord, ikaw po mag-provide ng kanyang mga pangangailangan, lalo na sa pinansyal, na magagamit niya, Panginoon, sa pagmimisyon, Panginoon. Alam ko po na hindi mo po siya pababayaan, Panginoon. Patuloy mo po siya, Panginoon, nagagamitin upang ipahayag, Panginoon, ang iyong mabuting balita sa amang lugar, sa aming bansa, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw po ang magpala kay Pastor Ola, maging sa kanyang mga pamilya, Panginoon. I-bless mo rin po sila, Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Olan, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po ang aming worship ministry, Panginoon, na yung ginagamit na aming mga kapatid, Panginoon, ang aming mga tagapagpaawit, sila Sister Carol Peñas, Panginoon, gayon din, Panginoon, sila Sister Marian, sila Sister Shirley, Panginoon, sila Sister Tunet, Panginoon, gayon din ang aming mga backup singer na sila Sister Beth, Panginoon, gayon din si Sister Mary Grace, Panginoon. Lord, we pray din sila, Panginoon, na patuloy mo po sila, Panginoon, bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan. Patuloy mo po silang gamitin sa ministeryo na ito, Panginoon, na patuloy na ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagabay, pumapatnubay sa kanila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa aming mga instrumentalist, Panginoon, tulad ni Brother Neil, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po siya bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, kagalingan na nagagaling sa iyo, Panginoon, sa kanyang katawan, physical, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na magpala sa kanya, Panginoon, maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Ngayon din si Brother Jeff, Panginoon, ang aming gitarista, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw po, Panginoon, na magbigay ng patuloy na karunungan, kaalaman sa kanya, Panginoon, upang magamit niya ito, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo po siya bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan. Bigyan, Panginoon, ng patuloy na gabay at patnubay sa araw-araw, Panginoon. At patuloy na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumamit sa kanya, Panginoon, upang maibahagi niya rin ang ministry na ipinagkatiwala mo po sa kanya sa mga nagnanais na matuto, Panginoon, sa katulad na ministeryo na ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, si Brother Wayne, Panginoon, na ginagamit mo bilang aming drummer, Panginoon. Lord, patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan. Lumago pang talento na ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon, sa kanyang kabataan na ito ay maging halimbawa siya, Panginoon, sa katulad niyang kabataan na ang talent na ipinagkaloob mo sa kanya ay ipinagkaloob niya sa iyo upang patuloy mo siya magamit sa ministeryo, Panginoon, na ipinagkatiwala mo po sa kanya. Lord, nawa po'y maging halimbawa siya sa mga kabataan, Panginoon,
na nais, Panginoon, na magpagamit sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo po si Brother Wayne na ito na patuloy na maging pagpapala sa katulad niyang mga kabataan. I-bless mo po siya, Panginoon, at ang kanyang mga magulang, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming multimedia ministry, Panginoon, sa pamumuno ng Sister Jo. Patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan. Lumago pa, Panginoon, ang kaalaman ng karunungan niya sa ministry na ito, Panginoon. At patuloy na ikaw, Panginoon, ang patuloy na pumatnubay sa kanya. Ganyan din si Brother Andoy na kanyang kasama sa multimedia ministry na ito, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo pong bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan si Brother Andoy, na patuloy mo rin bigyan ng karunungan, kaalaman pa, Panginoon, na karagdagan para sa multimedia ministry na ito, Panginoon, na magagamit nila, Panginoon, sa patuloy ng pagpapalago, Panginoon, pagpapalawag pa, Panginoon, ng aming live media telecast na ito, Panginoon, ang aming pong mga gawain, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aming financial needs ng Balut Christian Church. Lord, batid mo, Panginoon, ang bawat ministry, Panginoon, ay may mga pangangailangan financial, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, bubuksan ang durungaw mo sa langit at ibubuhos, Panginoon, ang pinansyal na pangangailangan sa bawat ministry ng iyong iglesia na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo, Panginoon, upang makatulong, Panginoon, sa pangangailangan na ito, Panginoon, ng aming po mga ministry na ito, Panginoon, sa pinansyal, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at patuloy na ikaw, Panginoon, at patuloy na magbalik sa kanila na higit po sa kanilang inaasahan. Maraming salamat po, Diyos, sa aming mga kailingan na ito na binigyan mo na ng katugunan, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aming pong Family of the Week, Panginoon, ang Carino Family, Panginoon. Akin po nilalapit sa iyo, Sister Lisa Carino, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami na patuloy mo po siyang binigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, kagalingan sa kanyang katawan pisikal, Panginoon, na nagagamit niya na ngayon, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Lord, I pray, Panginoon, kung ano man ang kanyang mga kailangan, Panginoon, para sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon, ikaw pong patuloy na magbubukas ang dudungaw mo sa langit at ibubuhos ang lahat ng katugunan, kasaganahan at pagpapala sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, I pray din ang kanyang mga anak, si Glory, Panginoon. Patuloy mo po siya bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, bigyan ng karunungan, kaalaman na magagamit niya sa kanyang paghahanap buhay, so sa kanyang paghahanap, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon. Lord, gayon din si Carlo at ang kanyang asawa, Panginoon, at ang kanilang anak. Lord, I pray na patuloy mo po sila, Panginoon, na ingatan, gabayan at patnubayan. Patuloy, Panginoon, na bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, ilayo sa anumang uri ng sakit karamdaman, bagkos pahiram mo po sila na yung banal na dugo, Panginoon, upang walang anumang sakit o virus na makalalapit sa kanila, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw po, Panginoon, ang tumugon ang kanilang mga pangangailangan pa, Panginoon, ang magiging ito'y pinansyal, material, physical at spiritual, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa Carino family nito na patuloy na nakakasama namin, Panginoon, na naglilingkod at patuloy na nagpupuri ko, papasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga araw na mga gawain, Panginoon. Lalo mo po sila i-bless, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo sa pamilya nila, Panginoon. We thank you so much. Ibinabalik ko po sa iyo lahat ng papuri, kalwalhatian, karangalan. Ito po ang aming samadalangin na may pasasalamat sa pangalan mo pa aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon, ating pong ilalapit ang lahat ng mga kapatiran na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Ama, maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay nakadalaw kanina upang maipanalangin si Nanay Mirna. Dalangin pong naming patuloy, O Diyos, ang iyong kalooban, ang iyong tunay na pagkilos po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, O Diyos, ang kagalingang nagmumula sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang may hawak, O Diyos, ng buhay ng bawat isa, at dalangin din po namin ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. We pray po, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng katatagan, O Diyos. And we pray po, Panginoon,
financially ay inyo nga pong ipagkaloob ang provision na kanila pong kailangan at patuloy na bigyan nyo rin po sila ng maayos na kalusugan sa kanila pong pag-asikaso kay Nanay Mirna. We pray po, Panginoon, na patuloy mo silang aaluin, bibigyan ng kalusugan at katatagan po, Panginoon, sa kanila pong sitwasyon ngayon. At dalangin din po namin ang andyan po ang kapatid na Mary Ann Den, O Diyos, na masama po yung kanyang pakiramdam ngayon. We pray po, Panginoon, ang kagalingang nagmumula sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus ay amin pong itinataas ang kapatid na Mary Ann. Ikaw po ang Panginoon patuloy na magbigay sa kanya ng magbalik ng sapat na kalusugan po sa kanyang pangangatawan at patuloy na maranasan niya, O Diyos, ang iyong kabutihan at patuloy dalangin na rin po namin si Neil na patuloy na inyo pong inyong gagabayan din siya, O Diyos, and we pray po, Panginoon, yung kanya pong paggagamot, and we pray po, Panginoon, na magkaroon po ng recovery siya sa bawat kanyang pong pag-take ng mga medicine niya. We pray po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kikilos po sa buhay ni Neil at patuloy na inyo nga po siyang bigyan ng katatagan at kaaliwan din sa kanyang sitwasyon. We pray po, Panginoon, na patuloy mo siyang bibigyan ng spiritual strength po, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maging sandigan niya, O Diyos, sa kanya pong sitwasyon at patuloy na ikaw ang maitaas sa kanyang buhay sa ministry na yung ipinagkaloob din po sa kanya. And may pray din po, Panginoon, yung mga iba po naming pang mga kapatiran na may mga sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Amin po silang tinataas sa iyo na sa pangalan ng Panginoong Hesus ay inyo nga po silang pagalingin, O Diyos, at patuloy na maranasan nila ang iyong kapangyarihan. At patuloy din namin dalangin na inyo nga po rin katatagpuin ang kanila pong mga pangangailangan sa kanila pong sitwasyon ngayon. And we pray po, Panginoon, na sila po, O Diyos, ay makasama po din namin sa panambahan sa araw po ng bukas. At sa oras pong ito, dalangin din po namin na patuloy na inyo nga rin pong lingapin yung iba po naming mga kapatiran na nasa malayo man silang lugar at sila ay may sakit at karamdaman. We pray po, Panginoon, na maging kaaliwan po kanila sa mga oras na ito at ang kagalingang kanilang kailangan ay yung nga pong ipagkaloob sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong kami ay makadulog at kami po ay nananangan na ikaw, O Diyos, ang siyang makapangyarihan na Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon na tunay na siyang aming manggagamot, ang aming dakilang manggagamot. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat, ang kagalingan, O Diyos, ay tunay na nanggagaling sa iyo. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ay inyo pong iniingatan. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy namin taglay mula sa inyo. At sa mga sandaling ito, dalangin namin, Ama, ang mga misyonero na pinagtatiwalaan nyo na magampanan ang kanilang tungkulin na humayo at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming lugar, sa ibang mga bansa, upang makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan ang maraming mga tao. Salamat sa inyong pag-iingat sa kanila. Salamat sa inyong provision, financially, at higit sa lahat, spiritually. Kayo ang nagpapalakas sa kanila at nag-iingat. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga misyonerong ito na kanilang inilaan ang kanilang buhay para sa gawain ng pagmimisyon.
gaya nila Pastor Jojo Mansano, 10 ng kanyang mga kasama, nila Pastor Orlan, salamat sa kanilang mga buhay, at sa iba pa naming mga kapatiran sa buong mundo na humahayo para sa gawain ng pagmimisyon. Dalayan namin ang patuloy nyo na pag-iingat sa kanila pong pagpunta at sa kanilang mga destinasyon na inyong tinalaga sa kanila upang mangaral, magturo at mag-disciple ng mga bago at mga batang mga misyonero at mga manggagawa na mapapakinabangan din sa gawain ng pagmimisyon. Ama, dalayan din namin ang patuloy nyo na pag-iingat sa kanila. Ilayo nyo sila sa mga malulubang karamdaman at ilalayo sa mga malalaking suliranin sa buhay, 10 ng kanilang mga kasama at mga mahal sa buhay. At dalayan din namin na patuloy nyo, Panginoon, na pagpalain at ingatan ang mga kapatiran na nagiging kabahagi sa gawain ng pagmimisyon sa pamamagitan ng pananalangin, paglalaan ng oras para idulog sa iyo, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga misyonero na mga manggagawa na humahayo para sa gawain ng pagmimisyon. Gayun din, Panginoon, ang mga kapatiran na nagiging kabahagi sa pamamagitan naman ng pagkakaloob ng mga pinansyal na tulong. Salamat sa kanilang mga pusong mapagbigay sa gawain. Kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila at magbalik ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa inyo. At dalayan din namin, Panginoon, yung mga tao na nagagamit para sa mga iba't ibang kaparaanan gaya ng internet, ng technology, ng live streaming sa pamamagitan ng Facebook, ng YouTube at ng iba pang mga multimedia platforms na napapakinabangan ngayon para sa gawain ng pagmimisyon upang mas mabilis at malawakan na maipangaral ang iyong mga salita. Salamat sa mga teknolohiya na nagagamit ngayon para ang iyong mga salita ay mapahayag. Gayun din, Panginoon, sa mga talento at kaalaman na inyong pinagkakalob sa mga kapatiran na nagpapagamit para sa mga makabagong teknolohiyang ito ay magamit sa pagmimisyon. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at patuloy na pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Inilapit din namin sa inyo, Panginoon, sa mga sandaling ito ang mga kapatiran na pinag-uusig sa maraming mga bansa dahil sa pangaral, dahil sa misyon na nakukulong ang iba ay pinag-uusig at ipinapapatay dahil sa pangalang Kristo. Kaya nawa po, Panginoon, ang tumulong sa kanila na mapalakas ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig at mga problema na kanilang kinakaharap ay mapagtagumpayan nila ito. Kaya nawa po, Panginoon, ang magpalakas sa kanila. Gayun din, Panginoon, sa mga kapatiran na ang gawain ng pangangaral, pagtuturo at pagiging manggagawa ay nakalimutan na nila na i-prioritize sa kanilang buhay. Ang iba ay umayaw na sa gawain ng pagiging manggagawa at ang iba ay nadi-discourage, ang iba ay nanlalamig sa gawain. Kaya nawa po, Panginoon, ang patuloy na magpalakas sa kanila at magbigay sa kanila, Panginoon, ng encouragement. Muli po ninyong pag-alabin ang kanilang mga puso sa gawain na magpatuloy gaya ng ginawa nyo kina Apostol Pedro na bumalik na sa gawain ng pangingisda at iniwan ang ministry. Dalangin namin, Panginoon, naway kung papaano ninyo ibinalik sa gawain si Apostol Pedro ay naniniwala kami na gayon din ang gagawin ninyo sa mga kapatiran, sa mga manggagawa na na-discourage at nawalan na rin ng
sigla sa kanilang paglilingkod sa inyo. Ama, salamat sa ministeryo ng pananalangin na kami ay makadulog sa mga sandaling ito upang ilapit sa inyo ang kahilingan ng bawat membro ng pamilya ng Balot Christian Church. Salamat sa pamilya na inyong itinatag at nakita namin ang inyong mga katangian sa pamagitan ng aming mga tatay, ng aming mga nanay at ng aming mga anak na aming mga minamahal at iniibig sapagkat sa pamagitan ng pamilya ay nakilala ka namin ng lubusan. Nakita namin ang iyong mga katangian sa pamagitan ng pagmamahalan sa loob ng tahanan, ng pagkakaisa, ng pagkakaunawaan, pagtutulungan, pagpapalakasan ng loob at pagtutulungan sa isa't isa. Salamat sa mga tatay namin na siyang mga haligi ng tahanan na patuloy nyo na pinalalakas ang kanilang pananampalataya upang sila'y maging mga matibay at matatag sa kanilang pangunguna bilang mga pangulo, mga pastor sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pangunguna, sa kanilang mga anak, ng mga minamahal at mga iginagalang ng kanilang mga asawa. Salamat sa mga tatay namin na araw-araw ay gumigising ng maaga sa kanilang paghahanap buhay upang kumita ng pera para sa pangailangan at gastusin sa loob ng tahanan. Naway patuloy niyo sila, Panginoon, na ilalayo sa mga tukso, ilalayo sa mga panganib, sa mga disgrasya, at sa kanila pong paghahanap buhay sa kanilang mga nakasalamuhang iba't ibang tao. Naway maging biyaya at pagpapala sila sa kanilang mga nakasalamuha. At dalangin din namin, Panginoon, naway sa kanilang pag-uwi ay dala-dala ang mga biyaya at pagpapala mula sa inyo. Ngayon din, Ama, nalapit namin ang mga nanay na siyang mga ilaw ng tahanan. Napatuloy kayo na magbigay ng sa mga ilawang ito sa pamagitan ng iyong mga salita na kanilang natututunan sa araw-araw ng pakikinig ng iyong mga salita, pag-aaral ng iyong mga salita, ay magliwanag ang mga ilawang ito upang maging gabay sa kanilang pagpapalaki at pagdidisiplina sa kanilang mga anak sa loob ng tahanan. Salamat sa mga nanay na nagsisikap maghanap buhay upang makatuwang at makatulong sa mga pangailangan sa loob ng tahanan. Gayon din sa mga single parent na mag-isa nagtataguyod ng kanilang pangailangan sa loob ng tahanan. Kayo po, Panginoon, na maglalayo sa kanila sa mga malulubang karamdaman, lalayo sa mga malalaking suliranin sa buhay. At iingatan palagi. At kayo po, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng proteksyon sa araw-araw na kanilang paghahanap buhay. Ngayon din namin lapit ang aming mga anak, ang mga kabataan. Salamat sa kanila na makita namin ang mga palamuting ito sa loob ng tahanan ay kumikilos na makita ang inyong kagandahang loob sa kanila sa pamagitan ng mga mabubuting asal na inyo pong pinapakita sa kanila. Naway patuloy nilang taglayin ang mga ito habang sila ay nasa kabataan at matutunan nila ang tunay na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa kanilang pag-aaral, ang kasipagan, sa pagtulong sa loob ng tahanan, at ang maging mabuting mga kabataan sa lahat ng kanilang mga nakasalamuha. Patuloy niyo silang ilalayo, Panginoon, sa mga masamang impluensya ng lipunang ito, gaya ng mga masamang bisyo, masamang barkada,
na naguudyok sa kanila upang malayo sa paglilingkod sa inyo. Kayo nawa po, Panginoon, ang maggabay at mag-ingat sa kanila, magbigay ng proteksyon, at patuloy niyo ipaalala sa kanila na sa kanilang murang edad, sa kanilang kabataan, ay mahalaga ang maglingkod habang taglay ang buhay at lakas na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin ng kapatiran, sa mga tugon ng iyong sa mga panalangin at mga pagsamo at paghiling. Maring ang iba ay hindi ninyo inaprubahan o hindi ninyo tinugon. Salamat din sa mahabang paghihintay namin na kung minsan ay hindi pa panahon, at sa mga panalangin na inyong tinugon. Lahat ng ito, Ama, ay aming pinagpapasalamat sa inyo. At ang dalangin nga namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pag-iingat sa bawat sa amin, at maging matibay kami sa pananampalataya sa iyo sa kabila ng mga pagsubok, mga problema na dumarating, mga karamdaman, at anuman ang mga balakid sa aming paglagong spiritual. Kayo nawa po, Panginoon, ang laging sasama at tutulong at mag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagtugon sa mga panalangin namin, at kami ay nagtitiwala na ang lahat ng mga panalangin namin, mga daing, kahilingan, ay mayroon ng katugunan ayon sa pangako mo na ang lahat ng aming mga pangailangan ay inyong ipoprovide, sapagkat ang lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan at sa ikaluluwalhati na iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa maghapong paggawa at sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Baunin namin ang inyong pag-iingat at iwan sa lugar na ito inyong kapayapaan, at sa amin pong pamamahinga, sa aming pagtulog, samahan nyo kami para sa kinabukasan, taglay ang buhay at lakas, aming pagpupuri, luwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi ho, at pagpalain tayo ng Panginoon. Bukas maaga tayo para sa gawain at sa sama-sama nating pagsamba.